Kinben Book 5, Chapter 31. Makikita nga sa gitna ang mga manlalaro ng magkabilang team na naglaban. Sina Baron nga ay ngiting-ngiti na may kasama pang marahang pangaasar sa kalahabang sina Gamboa at Gomez nang magkamayan sila. Baka gusto ninyong larong kalye na lang tayo para doon walang epek-epek ang pag-flop ninyo. Sambit pa nga ni Baron na kinamayan si Gamboa na nawala na ang angas dahil sa kanilang pagkatalo. Napakayabang mo naman si Meron, binangko ka nga sa last minute, binuhat ka lang ng kasama mo. Pasaring naman ni Rayos at dito naman biglang sumagot si Romero. Tapos na ang game, baka magsuntukan pa kayo sa labas, hindi na kayo bata. Sambit naman ni Romero na kalmado lang na kinakamayan ang mga manlalarong kanyang nalalampasan. Tama na nga iyan, bumawi na lang tayo sa sunod, unang game pa lang ito. Sabi naman ni Lastimosa na nasa dulo ng pila. Nginisian pa nga siya ni Carlo, Baron at Mover nang makipagkamay siya sa mga ito. Nice game, bawi kami sa sunod. Sabi naman ni Venturi na kay Magbuo na nakangiti namang tumango at tinapik ito sa balikat. Si Mendez nga nasa pinakahuli ng Blue Phoenix at masaya niyang pinagkakamayan ang mga players ng kalaban. Karamihan sa mga ito ay hindi nakapaglaro at napapaisip nga rin siya kung bakit ganito ang naging rotation ng kanilang coach. Ito nga naisip niyang dahilan kung bakit sila nanalo. Pagdating nga niya sa tapat ng GG Brothers at ni Rayos ay pasimple niyang sineryosohan ang tingin ng mga ito. Medyo napalunok naman ang mga ito dahil para raw nakakatakot. Nice game. Sa sunod, makikipagbulangan na rin ako sa inyo para fair. Masayang wika ni Ricky Mendez na pinagkakamayan ng tatlong kalaban na gusto siyang bugbugin sa laro dahil sa pisikalidad at kagulangang ginawa ng mga ito sa kanya. Parang nakakatakot iyon, Mendez. Sabi naman ni Gomez at tinapik naman ni Gamboa ang maliit na player na ito nang lumampas sa kanya. Pinatunayan mong halimaw ka sa loob ng court. Sambit naman ni Julius at bumawi rin naman si Ricky sa mga ito ng papuri na kinaseryoso ng tatlo. Sira ulo, hindi kami magaling, di sana kami ang panalo, bulalas nga ni Rayos. Mas magaling nga lang kami, kaya ganoon. Natatawa pang wika ni Mendez na nasa harapan na ni Lastimosa. Si Maki namang nasa hindi kalayuan ay napatingin din kay Kyle na seryosong nakatingin kay Ricky. Nice game, Boss Kyle. Wika ni Mendez at ang medyo malungkot na mata ni Lastimosa ay marahang nagbago nang makita ang masayang aura ng maliit na player na nasa kanyang tapat. Nakita mo na siguro ang kaibahan ng team ko sa team mo. Isa pa, nakita mo rin siguro kung paano maglaro si Ricky. Ngayon mo sa akin sabihin kung may nakita ka na bang player na kagaya niya. Naalala nga ni Kyle ang naging kaunting usapan nila ni Maki kanina nang sila ay magkamay sa isa't isa. Ang galing mo maglaro, Ricky. Tama nga ang sinabi ni Maki sa akin. Sabi nga ni Kyle na kinaseryoso na Ricky. Sinabing na mas magiging mas magaling ka pa raw sa kanya. Seryosong winika ni Kyle at pinagbasta niya ang marahang pagseryoso ni Ricky nang marinig iyon. Sana magkalaban ulit tayo, Boss Kyle, para mas lalo akong gumaling. Hindi ko pa rin mahuli ang mga galawan ninyo. Ang bilis ng mga crossovers ninyo at ang mga jump shot ninyo. Parang kamukhain ng kay Kuya Maki. Ang hirap pigilan. Wika nga ni Mendez at si Kyle naman ay ginulo ang buhok ng maliit na player na nasa kanyang harapan. Sige, pwedeng sa semis or baka sa finals. O kung hindi kami pala rin, magkita na lang tayo sa Kalapan. Maglaro tayo ng magkalaban. Sambit nga ni Kyle na parang hindi ang bad boy character niya ang nakikipag-usap kay Mendez. Maging ang mga kasamahan nga niya sa team ng Oxy ay nabigla sa reaksyong pinapakita ni Lastimosa sa harapan ni Mendez. Iyan ang Kyle na nakilala ko noon. Ganyan na ganyan katuwa kapag nakikipag-usap kapag usapang basketball. Sambit naman sa sarili ni Maki. Sana magkalaban pa tayo sa ligang ito. Hindi pwedeng ganito ang mangyayari sa laro natin. Dagdag pa nga niya sa sarili na nakaramdam ng inis dahil sa pagka-eject niya sa laban. Napatingin nga rin siya sa mga coach nila na kasalukuyan namang nag-uusap sa hindi kalayuan. Magkikita pa tayo, Cervantes. Hindi pa ito ang huli nating pagharap dito sa Mima Europa League.
Winika nga ni Coach Barcibal na parang hindi matanggap na natalo sila kahit na wala sa laro si Romero. Good game pa rin naman ang nangyari. Kung masama pa rin ang loob mo sa akin ay wala na akong magagawa. Seryosong wika naman ni Isaiah na inalis na ang kamay niyang naghihintay na kamayan ng kanyang kaharap. Kung magkakalaban ulit mga players natin, baka hindi na maging dikit ang laban. Nakita ko na kasi kung paano mo paglaruin ng mga players mo. Sambit pa nga ni Cervantes at napakuyom naman si Barcibal na nayabangan agad sa kanyang kaharap. Ganitong ganito raw si Isaiah noon. Palaging nagyayabang kapag natatapos ang game. Ito ay sa kadahilanang mayroon na itong ipagyayabang, ang pagkapanalo. Bago nga magsialisan ng mga player sa gymnasium ay nahila pa nga si Ricky Mendez ng ilang mga taga-local media ng Palawan. Nasa hindi kalayuan naman si Kyle Lastimosa na kasalukuyan ng ini-interview. Makikita nga rin sa likuran nito ang kanyang mga kakamping kumakaway sa kamera. 62 points, 3 steals, 9 blocks at isang turnover kasi ang naitala ni Lastimosa. Nagawa nga kaagad nitong i-break ang ginawang 60 points ni Ramirez noong umaga. Isa pa, kakambal ito ni Kyrie Lastimosa, kaya malaking news daw ito para sa basketball community sa Palawan at sa rehiyon. Sa kabilang banda naman, ini-interview nga rin si Mendez na nakapagtala ng 30 points, 10 assists, 6 steals at 4 turnovers. Bukod sa ito, ang pinakamaliit na player sa ligang ito ay nagawa nga rin niyang i-foul out si Lastimosa, magtala ng 17 points sa 4th quarter at manalo sa pamamagitan ng buzzer beater na siya mismo ang nagpakawala. Dapat sa sunod ay ma-interview rin ako. Siguradong dadami rin ang fans ko kapag nakita ako sa TV. Sabi na nga lang ni Baron Cimeron na ikinatawa naman ni Tristan at Marky. Kaso hindi yan mangyayari. May Maki Romero pa. Banat ni Agoncillo na parang inaasar pa si Baron. Kahit ikaw na lang Baron na magpa-interview. Ayaw ko ng ganyan after ng game. Sabi na nga lang ni Maki na napatingin kay Ricky na makikitang tawang-tawa habang tinatanong ng reporter na babaeng nasa harapan nito. Ano naman ang masasabi mo Mr. Mendez sa mga manonood na parang hindi nagalingan sa iyo sa simula dahil nga sa height mo? Tanungan ng babaeng reporter na seryosong nakatingin sa mata ni Mendez. Halatang nahihiya kasi ang binata dahil sa kamera na nakatutok sa kanya. Kung nandito si Andrea, baka nakaalis na ako rito. Sabi na nga lang sa sarili ni Ricky na natatawa palalo. Ma'am, saan naman ninyo nakuha ang tanong na iyon? Wala naman akong masasabi kasi normal lang naman sa atin ang mag-judge. Masayang wika ni Mendez at ang cameraman na lalaki ay marahang napangiti at napatingin sa kasama niyang reporter na biglang napalunok. Kanina kasi ay isa ang babaeng ito sa nanlait kay Mendez dahil nga sa maliit ito. Ano raw ang gagawin ito laban sa mga mas malalaking players na makakalaban ito? Ang importante sa akin ay ang mag-enjoy sa paglalaro ng basketball. Wika pa nga ni Ricky at hindi nga maiwasang mapangiti ng lalaking cameraman nang marinig yun. Yun lang ma'am, may itatanong pa po ba kayo? Pupunta kasi kami ng ospital para sa kasamahan naming na-injured. Ito nga ang paalam ni Ricky na mabilis na tumakbo papunta sa kanyang mga kasamahan. Hahabulin pa nga sana ito ng reporter kaso hindi umalis sa tayo ang kanyang cameraman na naging dahilan upang mainis siya rito. Bakit hindi ka sumunod? Marami pa akong itatanong. Marting wika ng reporter at ang cameraman naman niya ay napailing na lang. Tama na iyon ma'am. Hindi pa ba sapat ang infos na nakuha mo kanina? Wika pa nga ng cameraman na ikinainis bigla ng babaeng kanyang kasama. Natapos na nga ang unang araw ng Mimaropa League. Panalo ang Oriental Mindoro tama raw sa laban nila sa Palawan Divers. Nakuha rin ng Romblon Marbles ang kanilang unang panalo sa Marinduque Moriones. Kung tumatak sa mga manonood ang pagkatalo ng Divers ay binura naman ito ng pagkapanalo ng Calapan City Blue Phoenix sa Occidental Mindoro Mangyans. Bukod sa paglitaw ng kakambal ni Kyrie Lastimosa ay dito rin sila nakakita ng isang 5'6" na kayang makipagsabayan sa mga malalaking kalaban. Habang papauwi nga si Calvin kasama si Rare ay ang performance ni Mendez ang kanilang pinag-uusapan. Mabuti na lang at hindi nakuha ni na Derek si Mendez. Sabi nga ni Rare habang naglalakad silang dalawa.
Paano pa kaya kung sabay silang naglaro ni Romero? Sambit naman ni Calvin na napatingin sa tapat ng isang malaking bahay na asul ang pintura. Makikita nga rin may basketball court na kalahati sa gilid nito. Dito ka na sa bahay maghapunan, sabi nga ni Rare nang buksan na ang gate papunta sa kanilang bahay. Napatingin naman si Calvin sa kanyang relo. Naalala nga niyang may usapan sila ng kanyang ama, kaso ayaw niyang sumama dahil ipapakilala na naman daw siya sa kung sinong anak na babae ng mayaman nitong kaibigan. Kumusta na nga pala kayo ni Gail? Tanong naman ni Rare na napakaway pa sa malaking aso na tinahulan siya. Makikita nga nakatali ito sa may gilid ng court. Makikita naman ang pagngiti ni Calvin nang makita ang asong iyon na may pangalang Step. Kumusta na Step? Tanong nga ni Calvin na biglang naging masayahin ang datingan habang hinahaplos ang ulo ng aso na kakawag-kawag ang buntot. Tumayo pa nga ang aso na parang yumayakap kay Calvin. Tumatahol pa nga ito na parang nakikipag-usap sa paborito niyang kaibigan ng kanyang amo. Kuya, biglang wika naman ng isang babaeng nasa edad 20 na makikitang nakasuot ng pantulog. Pasimple namang napatingin si Calvin dito at malamig naman siyang tiningnan nito. Abi, si Jayron? Tanong naman ni Rare sa kanyang bunsong kapatid na humingi agad ng pasalubong sa kanyang kuya na may bit-bit na paper bag mula sa isang fast food. Tulog na kuya. Tuwan-tuwa nga at panalo ang kanyang idol kanina. Excited na raw siyang makalaro si Mendez bukas. Masayang wika naman ni Abi sa kanyang kapatid. Pagkatapos nga noon ay pasimple siyang napatingin kay Calvin na masayang nakikipaglaro sa kanilang aso na si Step. Calvin, pasok ka, kakain na tayo. Sabi nga ni Rare at tumango naman si Calvin na nagpaalam pa sa asong nilalaro niya. Pagpasok nga nila sa loob ng bahay ay naabutan pa ni Rare ang kanyang ama na nanonood ng basketball. May laro nga pala ngayon ng gilas, sabi nga ni Rare na napatingin sa TV. Ngayon kasi ginaganap ang Asian Games at nawala ito sa kanyang isip. Kalaban nga ng Pinas ang Thailand at makikita sa mukha ng kanyang ama ang frustrations. Maging si Calvin ay napabuntong hininga na lang nang makita ang score. O Lats, napapag-iwanan na nga ang bansa natin pagdating sa basketball. Dati, tayo ang isa sa powerhouse team sa Asia. Ngayon, tinatambakan na lang ang team natin. Wika nga ng ama ni Rare na bigotilyo na may malaking tiyan. Hayaan mo na papa, gagalingan namin ni Calvin para makapasok sa selections ng national team. Sabi naman ni Rare at si Calvin naman ay napatapik sa likod niya. Uy, ikaw lang, palakasan ang pagpasok diyan. Tama si Calvin, Rare. Iba na ang selection ng national team ngayon at parang naging pera-pera. Dapat kasi ang kinukuha nila ay ang mga players na may puso sa laro at handang itaas ang bandera natin sa international games. Kaso wala nang ganoon ngayon dahil sa pumangit ng sistema ng SBP. Nagbago na sila, kaya ayan ang resulta. Sambit pa nga ng tatay ni Rare na isa ring basketball enthusiast at dati rin itong manlalaro ng basketball sa probinsya. Nakapaglaro rin ito noon ng ilang season sa PBA kaso dahil sa injury ay napa-early exit ito. Kung magkakaroon lang sana tayo ng mga players na kagaya noon, kagaya ni PJ Duremdes, kaso nawala agad siya. Nga pala, si Isaiah Cervantes ba yung coach ng Kalapan? Tanong pa nga ng tatay ni Rare sa kanyang anak na hindi natuloy ang pagpasok sa kwarto para magpalit. Si Calvin naman ay dumiretso sa kusina dahil nauuhaw raw siya. Oo papa, kilala mo? Tanong naman ni Rare na nakatayo sa may pinto ng kanyang silid na malapit lang sa salas. Isa rin iyon sa magaling na players noon. Nakakagulat lang na bigla siyang lumitaw sa basketball community ng Mindoro. Iniwan na noon ng basketball. At nakakatawa lang dahil kung kailan matanda na siya ay doon pa siya bumalik. Wika nito na parang may sama rin ng loob kay Cervantes kung papakinggan ang tono ng pananalita nito. Nakalaban ko na ang isang iyon noon ng kabataan pa namin at wala kaming magawa sa Ormin team dahil sa kanya. Ang nakakainis lang ay hindi na siya naglaro matapos mag-champion sa Regional League. Wika pa nga nito at si Rare naman ay napangiti ng marinig iyon. Bigla kasi niyang naalala na ang papa niya ang sinasabing prodigy ng Region 4 noon kaso noong nagkaroon ng Regional League ay bigla na lang itong pinagtatalo ng mga malalakas na players mula sa ibang probinsya.
Ang pangyayari nga ring iyon ang nagsilbi niyang inspirasyon upang mas maging magaling na basketballista. Ito ay upang siya ang tumupad ng mga pangarap nitong nabigo. Papasok ako sa national team at ibabandera ang watawat natin sa international games. Ito ang palaging sinasabi ni Rare sa kanyang ama noon. Kaso, tatawanan lang siya nito sa pag-aakalang nagbibiro lang siya. Nang pumasok naman sa loob ng kwarto si Rare, ay siya namang pagbalik ni Calvin sa salas. Pasimple nga siyang napatingin sa ama ng kanyang kaibigan at ganoon din ito sa kanya. Ikaw Calvin, sayang ang talent mo. Kontento ka na lang bang maging second man ng Puerto Princesa City team? Mas magaling ka pa kay Rare ah. Sambit nga ng ama ni Rare na si Rinaldo. Masaya na po ako sa ganito tito. Sagot naman ni Calvin na napatingin sa nangyayaring laro sa TV. Buntong hininga naman ang naging tugon ni Rinaldo kay Calvin. Napanood po ba ninyo yung last game sa PSU kanina? Tanungan ni Calvin at umiling naman si Rinaldo. Occidental Mindoro ang mananalo roon. May lastimosa sila. Sambit naman ng ama ni Rare na narinig naman ng kanyang anak niyang kakalabas lang ng silid nito na nakapambahay na. Sinulyapan lang kasi niya ang simula ng laro kanina nang mamukhaan ang coach ng Kalapan. Talo pa ang Oxy mo. Natatawang wika naman ni Rare na kinaseryoso ng kanyang ama. Ha? Binibiro mo ba ako Rare? Si Isaiah Cervantes ang coach nila. Hindi ba ikaw ang may sabing magaling iyon? Sabi pa nga ni Rare at napaseryoso lalo ang kanyang ama nang marinig iyon. Coach ng Oxy si Barsibal na mas matagal nang nasa basketball. Ano ang magagawa ni Isaiah roon? Nakita ko ang lineup ng Kalapan noong opening at maliliit sila. May isa pang parang 5'5 ang height. Waterboy ba iyon? Sambit naman ni Rinaldo na nasasabi lang ito dahil may counting inisiya kay Isaiah Cervantes. Napailing naman si Calvin at si Rare ay napatawa sa pinagsasabi ng kanyang ama. Minsan hindi ko alam kung basketball at heart ba kayo o hindi. Hindi man lang ninyo nakita yung jersey na palaging suot ngayon ni Jayron? Napakunot ng noon naman si Rinaldo at napatingin sa kanyang anak na parang maloko ang tawa. Alin, iyong Mendez? Sino ba iyon? Siya tito ang sinasabi ninyong waterboy. Tinalo lang naman niya ang lastimosa na pinagmamalaki ninyo. Na-foul out si Lastimosa dahil sa sinasabi ninyong waterboy at tinapos ang laban sa isang buzzer beater shot. Wika naman ni Calvin na kinatawa naman agad ni Rinaldo. Kayong dalawa, pagtitripan na naman ninyo ako ah. Si Rare naman na ipinakita ang kanyang phone dito. Ayan papa, tingnan ninyo ang results. Binasa agad ni Rinaldo ang nasa screen at napaseryoso siya dahil totoo nga. Nakita pa nga niya ang highlight plays na ginawa ni Mendez mula sa fadeaway shot nito sa harapan ni Lastimosa hanggang sa buzzer beater shot nito. Ano papa, mukha ba kaming nagbibiro? Natatawang sagot ni Rare. Mas maganda sana kung napanood ninyo. Nasaan ba kayo noong nanonood si Jayron? Umidlip ako. Paglabas ko sa salas ay tulog na raw si Jayron, sabi ni Abby. Tapos na rin iyong game. Sayang papa, nakapanood sana kayo ng quality basketball. Kaya nga excited akong makalaban ng Kalapan dahil sa Mendez na iyon. Nandito siya bukas, kausapin ninyo. Dagdag pa nga ni Rare. Mendez? Wala naman akong maalalang may magaling na Mendez noon sa Ormin. Iyan na naman kayo papa sa paniniwalang nasa dugo ang skills. Ang tunay na skills papa sa basketball ay pinapractice. Sabi na nga lang ni Rare na napatingin kay Calvin. Kain na tayo Calvin. Alok nito sa kaibigan na tumayo na nga para sumama sa kanya para pumunta sa kusina.